Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alam, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli, samahan niyo ako sa aking ginawang pamamana ngayong araw. Hindi man tayo ganong pinalad, at least nakauwi tayo ng ligtas. Nagkaulam ng masarap at libre ang panggastos. Kayo. Alright, isang pinagpalang umaga mga kaspiro. Malaki na ang dagat, maaga pa. At subukan natin mamana ngayon. Solo dive lang ako. Sana huli tayo ng maraming isda. Kailangan din kasi ng panggastos at siyempre pang ulam. Nakasamahan tayo ng Panginoon sa gagawin natin ngayong araw. Huli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at makaulam tayo ng masarap. Samahan niyo ako mga kaspiro. Let's go. Hindi ako kumain bago umalis at wala rin akong baon ng kanin. Saktong depender lang sa gutom. Babawi tayo mamaya. Awa ng Diyos kung makauwi na tayo. Let's go mga kaspiro. Nandito na ako sa spot. Nakapag-prepare na rin. Kalmada. Pero dito lang ako sa inuhulihan natin ng mga mangrove snapper. Kasi malaki ang dagat. Kaya dito lang muna ako, baka sakaling malinaw. Tara, tingnan natin. Sana makahuli tayo ng marami. Let's go, let's go. Unang subok natin mga kaspiro, napaka laki ng dagat ngayon. Pero hindi gaanong malinaw. At least pwede nang pagtiyagaan. At dito sa ating unang sisid mga kaspiro, maliit lang ito na bahura. Mayroon akong nakitang napakalaking batfish na nakahinto. Pero hindi yan yung target natin. Mayroon din akong nakitang putian na nasa baba niya. Ito yung hinintay ko. Buong akala ko hindi tayo papansinin, pero nung nakita niya na ako, sumugod na rin. Kaya ito yung ating naging unang isda. Hinigpitan ko na agad yung pagkakahawak natin sa monolay nang sa ganon hindi niya mapulupot sa bato at hindi na tayo mahirapan pa. Ibang uri ng talakitok ito kumpara doon sa yellow dust trevally o yung lison, kawayanin na tinatawag. Hindi gaanong lumalaki yung uri ng putian na ito mga kaspiro. Kaya pambihira na lang na makahuli tayo ng ganito kalaki. Estimate ko siguro mahigit 1 kilo o malapit 2 kilo. First blood. Salamat sa Diyos. Wala isda natin mga kaspiro. Putian. Hindi ko na inisip na ipaiwan pa ito. Kasi para sa akin yung isda na malaki kumpara sa normal niyang size, hindi na rin gaano kataba. Nakahiwalay na maliit na bahura ito sa malapad habang yung bangka natin nandun sa malapad na bahura na tinawid ko lang ito. At pagkatapos kong mahuli ang putian na ito mga kaspiro, bumalik na rin ako sa mababaw na area. May malaking bato sa unahan, kaya bago tayo umabot doon ay nagsagawa ako ng pag-ambush dito. Baka sakaling may mga isda na lumapit sa atin. Ilang segundo tayong nag-abang hanggang sa mayroon ako nakitang Spanish flag snappers na sumugod sa atin. Ito yung ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. Manilanon o darag-darag at saging-saging naman sa ibang tawag. Meron din sanang oriental sweet lips sa hindi kalayuan pero hindi talaga lumapit, kaya hindi na ako namili pa.
masarap na sinigang yung isda na ito, pero ang ilan sa kanila ay hindi rin talaga maiwasan na may mga payat din. Sa sumunod nating pagsisid mga kaspiro, meron akong nakitang harlequin sweet lips dito bago pa tayo bumaba, kaya malayo pa ay naghandaan na ako ng ating pana at sinubukan kong mag-ambush, pero bago pa ako makarating sa kanila ay meron ako nakitang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish at napakalaki ng isa, kaya hindi ko na pinilit pa yung harlequin. Kalaki, mga 1 kilo siguro. Pangalawang spot. Nakatatlong piraso lang tayo doon sa isang spot na sinisid natin. Pero ayos na rin. Sana makadali tayo dito. Walang mga mangroves na lumakas ngayon. Kasi gano'ng malinaw. Silang. Importante makadali tayo. Kahit anong isda na pwede pakinabangan, pagdasin na natin. Let's go, let's go. Unang baba ko dito sa bahura na ito ay nalito ako kung alin ang papanain natin. Sumubok akong mag-drop at mag-ambush. Kasabay nun ay nag-fish call na rin ako, baka sakaling may mga putian na lumapit sa atin. Pero ito, 2 pirasong barchick coral trout yung nakaharap sa atin sa kaliwa at meron din sa kanan, parehong laki. Kaya nahirapan akong pumili kung saan napapanain ko. Hanggang sa naisipan ko ng panain yung isa na mas malapit sa atin, pero mukha naman siya maamo, kaya nag-atubili pa rin ako. Baka kasi yung isa ay mailap, yun ang dapat nating unahin. Hanggang sa bumaba na nga ito sa bato kung saan alanganin na yung pwesto, kaya hindi na natin tinuluyan. Baka mabali yung ating shop. Hanggang sa muli kong pagbalik mga kaspiro ay nirumbo ko na yung isa na medyo mailap, bagyang tumatago sa bato. Kaya naman inasinta ko na mabuti para hindi mabulabog yung isa. Mabuti na lang na spine shot natin. Habang papalutang ako mga kaspiro ay komportable ako na yung isang lapo-lapo ay nandoon pa rin. Isa pa dyan, 2 to eh. Matapos kong ma-secure yung isang lapo-lapo, agad akong bumaba para siya sa atin kung nandoon pa yung isa nitong kasama. Panandalian akong naghanap sa paligid hanggang sa eto, meron akong nakitang isang uri ng isda na tinatawag sa amin na manampurok, habang sa unahan ay nandoon pa rin talaga yung lapo. Kaya nahuli pa rin natin.
Pagkatapos ko mahuli yung suno na ito mga kaspiro, nagdesisyon akong lumipat ng ibang bahura dahil yung rawis lang naman talaga na ito ang pinapanaan ko ng isda dito. At panibagong spot, ganun pa rin ang visibility. Tsaga-tsaga lang. Bago ako tuluyang makapag-ambush mga kaspiro, ay nakita ko ng napakaraming mangrove snappers o yung mga gat, iso sa ibang tawag, kawan. Kaya kinunan ko muna ng video para mas magandang panoorin. Kailangan sa maliit na bahura mga kaspiro ay sigurado na kung kakalabit tayo para nasa ganun ay may mahuli tayo, dahil isang kamali lang ay walang matitira dito. Kapag sumabla yung pana natin, lahat ito mawawala. Bumaba na sa pangantoy yung tawan ng mga mangrove snappers, habang mayroon akong natanaw dito na 3 piraso na maaamo pa rin. Kaya ito yung pinakamalaki ang pinili ko dahil hindi na rin sila grupo, kaya pwede na natin panaan. Eto na sana yung naisip ko na ipaiwan para maging ulam. Masarap kasi ito na sinigang, pero may mas masarap pa tayong nahuli sa dulo, kaya pinabenta ko na ito. Meron ako nakitang harlequin sweet tips dito mga kaspiro, pero undersize pa, kaya hindi ko muna tinuluyang kalabitan. Mabuti na lang ay nakapagpigil pa rin ako dahil plano ko na sana sumampa, kaya papanain ko na ito. Hanggang sa nagantay pa tayo ng ilang sandali, meron akong nakitang isang surgeon fish na malaki na at hindi niya tayo napansin, kaya ito na lang yung ating pinana.
matagal na ito dito yung mga surgeon fish na ito, kaya medyo may pagkailap na dahil sanay na rin na palagi ko ditong pinapanaan. Next dive mga kaspiros, pagitan ng dalawang malalaking bato na ito ay sinubukan kong mag-abang ng isda na pwede nating mapana hanggang sa meron tayong nakunan ng napakagandang video dito dahil napakaraming mga isda. Wala naman tayong isda na pwedeng maging target, kaya umabante ako sa unahan. Ito kasi yung bahura kung saan tayo madalas na nakakahuli ng mga ilak. Sinadya kong puntahan dahil nakakamiss na yung inihaw. At dito ay sinubukan ko ng mag-abang ng ilak mga kaspiro. Nag-fish call ako at kaunting pokpok ng pana para makalikha tayo ng tunog sa ilalim na sa ganun ma-curious sila at tumapit sa atin. Hanggang sa mamaya-maya pa meron na tayong nakita. Medyo may pagkaamo pa sila dahil unang salubong pa lang, pero mamaya nito ay pahirapan na. Mag-ihaw ka na ngayon. Sinubukan ko ulit na gawin pa rin yung strategy na ginawa natin kanina. Baka sakaling sumugod pa. Medyo matagal bago sila bumalik sa atin. Mamaya-maya pa ng konti ay meron akong napansin na mga ilak na papasugod na sa atin. May mga malalaki sanang kasama pero malayo na ang distansya, hindi na masyadong dumidikit sa atin. Ito na lang yung mga maliliit ang mga nauuna. Pero sinubukan pa rin natin na mag-abang, baka sakaling ibigay yung tamang distansya na kailangan natin, pero matapos nilang makita tayo ay bumalik na sila, kaya wala tayong ibang choice kundi panain na lang yung natira dito na medyo maliliit. Sa kasamaang palad mga kaspiro, ito na pala yung last na video na makukuha natin dahil nalubat yung aking camera na dinadala gawa ng hindi ito na full charge. Lubat na tayo mga kaspiro. Dito nakadagdag pa rin ako ng isang ilak at saka isang putian.
pwede na ito. Sirit na tayo dahil wala. Ngayon meron na lang tayong 3% sa ating camera. Ayos na yan, pwede na yan. May pangulam na, may pambenta-benta pa. Hapon na rin, kaya let's go, uwi na. Lipat ang GoPro natin. At hindi natin nakuha ng video yung pinatimbang natin. Ito yung ulam, dalawang isak at isang surgeon. 5.4 kilo, binayaran din tayo ng 600. Ayos na rin, may ulam pa. Pang ihaw mga kaspiro. Ihaw, sinabaw. Yun, no? Sinabawan. Naka 5.4 kilos lang tayo ngayong araw. Malabo kasi ang dagat, pero kahit pa paano napagtiyagaan din naman. Dako po tayo sa ating shoutout portion mga kaspiro. Maraming salamat kay Edie Muradas, Jake Abiner Spearfishing, Bartolome Pua, Jenny Somo Okrandoco, Nixon Echon, Jodel Meliza, Kasalom TV, Edwin Nebreha, at Modisto Paul, Loria Vidal, Marcelo Bernaldez, Regine Pasco, Cristo Tutu Kawaling, Romel Navarrete, A.A. Arbok TV, Rylin Moldes, Pain Expert One Life History, Joel Antonio, Rebel Dogs, Lina Dimati from Leyte, at Ruel Suay Bagyo, kay Johnny Jaikten, Nestor, kay Ernesto Cortezo, kay Cedric Bitomal, at Sopri Adi, kay Alex Bag, Roberto Patalagsa, kay Rini Alisin, Mauricio, kay Christian Espiron, Noel Acors, Alvin Cañete, Larry Mosilario, at Dinis de la Cruz and Family ng Nae Cavite, Pablo Alaw ng Parañaque, Kagawad Marabela Palanas ng Masbate, ganon din kay Jonathan Castro, Abel Otadora, kay Rod Brian Morino, Pertaliza Family ng Victoria Northern Summer, at Ilvis Montales, ganon din kay Mary Ann Banselan, at Bong Cancirel ng DBC, at syempre kay Tumbaga Hunter ng Quezon. Maraming salamat mga kaspiro. At sa lahat-lahat ng mga hindi ko nabanggit, comment lang po kayo para ma-shoutout natin. Taban sa bawa. Ayan. Kain tayo, kain. Alas 4 na. Alas 4:56, mag-alas 5 na rin. Makakatikim na rin tayo ng kanin. Namit kayo. Wow, iba talaga, masarap talaga ang lasa. Ayan, salamat sa Diyos. Ayos na ito. Kahit na kaunti lang nahuli natin, at least may masarap tayong ulam. Naka 600 pa rin kahit pa paano. Yun, no? Surgeon fish. Sulit man, tanggal man ang pagod.